Nakita natin sa nakaraang video na mararapture sa langit ang mga matured believers. Sa pamamagitan ng rapture tungo sa kalangitan, makakaligtas ang mga matured believers o ang mga overcomers mula sa Great Tribulation na magaganap sa lupa. Bago natin pag-usapan ang persecution na gagawin ni Antichrist sa mga tao na naiwan sa lupa, magkaroon muna tayo ng background kung ano ang mangyayari sa heaven matapos ma-rapture ang mga matured believers. Ito ay nakatala sa Revelation chapter 12. Una, dapat nating malaman na ang Book of Revelation is a book of signs at ang mga items na binanggit dito ay merong symbolic significance. Kailangan natin ng karunungan mula sa Diyos upang ang mga signs na ito ay ating maunawaan. Basahin natin ang Revelation 12 verse 1 and 2. A great sign was seen in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon underneath her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with a child, and she cried out, travailing in birth and being in pain to bring forth. Dito makikita natin ang isang sign na merong malalim na kahulugan. Ito ay ang woman. Ang woman ay hindi literal na babae. Ang woman ay tumutukoy sa totality of God's people from the Old Testament to the New Testament. Pinapakita rin dito na ang woman ay manganganak. Verse 3, And another sign was seen in heaven, and behold, there was a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his heads 7 diadems. Ngayon ay may isa pang sign na pinapakita. Ito ay ang dragon. Ang dragon dito ay hindi literal na dragon. Sino ba ang dragon na ito? Ang dragon dito ay si Satan. Sa Revelation chapter 12 verse 9, tinawag ang dragon na ancient serpent. Sa Tagalog ay ang sinaunang ahas. Ibig sabihin, siya ay ang ahas na tumukso kay Eva at Adan sa Garden of Eden sa pasimula. At siya ngayon ay lumaki na at naginang isang malaki at pulang dragon. Ang dragon na ito ay walang iba kundi si Satan. Ngayon, sa Revelation 12:5, ito ang sinasabi, And she brought forth a son, a man-child, who is to shepherd all the nations with an iron rod. And her child was caught up to God and to His throne. Dito, pinapakita na ipinanganak ng woman ang isang batang lalaki. At ito ay tinawag na man-child. Ano ang man-child? Sino nga ba ang man-child? Ang man-child ay hindi literal na bata o sanggol. Ang man-child ay tumutukoy sa stronger part of God's people. Sila ang mga overcomers. Sila ay tapat sa Diyos, maging hanggang sa kamatayan. Sila ay tinawag na stronger part of God's people from the Old Testament to the New Testament. Sinabi rin sa verse na sila ay mararapture tungo sa langit. Yaon ay mararapture tungo sa trono ng Diyos. Sila ay mararapture bago ang Great Tribulation. Kapag nasa langit na ang man-child, magkakaroon ng labanan. Revelation 12:7. And there was war in heaven. Michael and his angels went to war with the dragon, and the dragon warred and his angels. Malinaw na makikita natin na si Michael ang pinuno ng mga angels. Ang mga anghel naman na kasama ni Satan ay tumutukoy sa mga fallen angels na sumunod kay Satan sa pagrebelde laban sa Diyos. Verses 8 to 9. And the dragon and his angels did not prevail, neither was their place found any longer in heaven. And the great dragon was cast down, the ancient serpent, he who is called the devil and Satan, and he who deceives the whole inhabited earth. He was cast down to the earth, and his angels were cast down with him. Sa labanang ito sa langit, natalo si Satan at ang kanyang mga fallen angels. As a result, they were cast down to the earth. Ngayon, marahil ay nagulat ka. Paanong nasa langit si Satan? Sabi ng verse 10, And I heard a loud voice in heaven saying, Now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ.
for the accuser of our brothers has been cast down, who accuses them before our God day and night. Sinasabi rin dito na si Satan ay ang accuser. He accuses the brothers and the believers before God day and night. These accusations happen in heaven. This is the same with the case of Job. In Job chapter 1, verses 6 to 9. Sa mga verses na ito, mababasa natin na si Satan ay naroon din kung nasaan ang Diyos at ang mga anghel. Walang duda ang tagpo na pinapakita rito ay sa langit. Satan was there to accuse Job before God. Madalas iniisip natin na si Satan ay nasa impyerno o nasa ilalim ng lupa. Pero dito makikita natin na siya pala ay sa kapanaog sa langit upang akusahan ang mga tao sa harap ng Diyos. Siya ay malaya pa rin na pumunta sa langit. Now, let us pay attention to some of the important matters. Nakakapagtaka, ano kaya ang dahilan bakit sa pag-akyat ng man-child sa kalangitan, immediately ay nagkaroon ng pakikipaglaban upang paalisin si Satan? Tila ba ay hinihintay ng Diyos at ng mga angels ang pag-akyat ng man-child? Try to consider, matagal nang akyat panaog si Satan sa langit. Bakit hindi siya magawang paalisin ng mga angels? Bagamat alam natin na kayang-kaya namang talunin ni Michael at ng kanyang mga angels si Satan. Bakit sisimulan lang nilang makipaglaban kay Satan sa oras na makaakyat na ang man-child sa langit? The reason is the angels lack the position to do this. Because being angels, they are on the same level as Satan, who formerly was among them. God needs a man to accomplish this. God needs such a man to execute his judgment upon Satan. God has been waiting a long time for this man. 2,000 years ago, si Satan ay hinatulan na ng Diyos sa krus ni Kristo. Subalit, kailangan ng Diyos ang man-child upang isagawa o i-execute ang paghahatol na yaon. Kailangan ng Diyos ang mga overcomers upang i-execute ang paghahatol kay Satan. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban ng man-child sa langit ay ang execution ng paghahatol ng Diyos kay Satan. Kaya ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sino ang aakyat sa langit upang ipatupad ang paghahatol ng Diyos? Sino ang magsasagawa ng pagpapaalis kay Satan mula sa heaven? Kailangan ng Diyos ang mga believers. That's why today, we need to grow and mature in the life of God. He needs us to become the stronger part of the woman so that one day, we will be raptured to the heaven to execute God's judgment on Satan. And eventually, Satan will be cast down to the earth. Ngayon naman, bumalik tayo sa Revelation 12. Pagkatapos na matalo si Satan sa labanan na magaganap sa langit, siya ay ibabagsak sa lupa at siya ay malilimitahan na lamang sa lupa. Ibig sabihin, wala nang lugar na paglalagyan sa kanya sa langit. Sahin natin ang verse 12 to 13. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you and has great rage, knowing that he has only a short time. And when the dragon saw that he was cast to the earth, he persecuted the woman who brought forth the man-child. Si Satan ay galit na galit at binanggit din sa verse na kanyang ipe-persecute ang woman na nagsilang sa man-child. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang verse na ito. On this verse, the woman refers to God's people who are left on the earth after the man-child was caught up to heaven. Pagdating ni Satan sa lupa, he will concentrate his hatred upon God's people who are left on the earth. Dahil dito, dapat lalo tayong mahikayat na mapabilang sa man-child as the stronger part of the woman who will execute God's judgment on Satan. Otherwise, you will be part of the woman na maiiwan sa 3.5 years of great tribulation. During that time, makakaharap mo ang galit na dragon, yaon ay si Satan.